Hello, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni PHTV at sabi nga po niya dito, no, Chinese general nagmakaawa, US government dapat tigilan ng pagpapadala ng barko sa Ayungin Shoal. Well, ano sa palagay ninyo mga babayan, no? Dapat bang tigilan ng US government? Siguro natatakot lang po yung China, no, sa mga puwersa ng Amerika talaga. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang US military at sinabi na dapat maging mahinahon at kalmado lang ito sa South China Sea at huwag masyadong magpadala sa tensyon. Sinabi ni Senior Colonel Ren Guchang, ang Deputy Director ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano dapat mag-react masyado ang US military dahil posibleng magkamali ito sa kanilang kalkulasyon sa South China Sea. Anya na mataas ang posibilidad na baka sumiklab ang isang matinding gulo sa South China Sea dahil sa pinapakitang agresibong aksyon ngayon ng Estados Unidos sa nasabing karagatan, kaya't pinayuhan niya ang Washington na manatiling kalmado at mahinahon. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na posible umunong kinakabahan ang People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa law of the sea, partikular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ni Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Milbin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong manakarang. Nagpahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa rule of law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Shoal na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Filipino sailors sa panganib at nag-undermine sa regional security. Binigyang diin niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chodoro ng imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ang disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pandaigdigang seguridad. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano ang Chinese Coast Guard laban sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea at sinabi na posible umanong gumamit sila ng dahas laban sa mga barko ng Pilipinas. Hinikayat umano ng Chinese Coast Guard ang gobyerno ng Pilipinas na tigilan na
ang mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal dahil wala umano itong jurisdiction sa nasabing lugar. Binigyang diin naman ng Chinese Coast Guard na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement activity sa karagatan na sakop ng kanilang bansa at hindi umano dapat pataasin pa lalo ng Pilipinas ang tensyon sa lugar. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na malabo umanong gumawa na isang mapanganib na aksyon ang Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil alam ng CCG na mayroong security agreement ang Manila sa Washington. Iniulat ito matapos sinabi ng AFP na hindi na kailangan ng mga kaalyado nito kabilang ang Estados Unidos na i-escort ang mga Philippine vessel na naghahatid ng mga probisyon sa mga Filipino troops na nakaistasyon sa Ayungin Shoal sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na dapat ang sandatahang lakas mismo ang magsagawa ng rotation at resupply mission sa gitna ng paulit-ulit na panghaharas ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa mga barko nito. Ang Estados Unidos at mga bansang tulad ng Japan at Australia ay nag-alok na magsagawa ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang Pilipinas o sumali sa mga resupply mission ng bansa sa Ayungin upang hadlangan ang mga ginagawang provokasyon ng China. Ngunit sinabi ni Aguilar na dapat gampanan ng AFP ang responsibilidad nito at protektahan ang sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa upang matiyak na tayo ang makikinabang sa mga resources sa West Philippine Sea. Insulto din anya ang pag-aakalang dinidiktahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Well, totoo yun, no? Sinabi niya na tayo ay isang sovereign na bansa at mayroon tayong independent na foreign policy. Para sa kanya, isang malaking insulto na sabihin ng ibang bansa na tayo ay dinidiktahan ng Amerika tungkol sa mga aksyon natin sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na wala umunong karapatan ang Estados Unidos na makisawsaw sa sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang Washington ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng Manila at Beijing. Alright, no, ito mga kababayan, sabi dito ng China, walang karapatan yung Amerika na makialam po sa issue no, ng dyan sa West Philippine Sea. Tanong lang mga kababayan, meron nakialam ba yung Amerika dyan sa issue sa West Philippine Sea? Nakita nyo bang nakialam sila? Diba? Ako kasi sa tingin ko parang wala silang ginagawa. Alam nyo yun, hindi sila nakikialam. Ang lagi lang nilang sinasabi sa Pilipinas, nire-remind lang po nila na meron pong mutual defense treaty ang Pilipinas at China. At ang Pilipinas at ang Amerika, sorry. Di ba? So merong mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. No? Yun lang lagi yung sinasabi ng Amerika. Pero hindi sila nakikialam sa nagiging desisyon ng ating Pangulo. Hindi sila nakikialam kung ano yung ginagawa ng Pilipinas. Diba? Nagbibigay lang sila ng reaksyon doon sa mga ginagawa ng China. Diyan po sa West Philippine Sea. Yung ginagawang pangaharas ng China. Diba? Yun lang naman. Wala naman silang ibang ginagawa. The rest na nangyayari po diyan sa West Philippine Sea, halos Pilipinas po ang gumagawa niyan. Okay? Ang nagdidesisyon niyan. Okay? So nakikita natin may mga kaalyado tayong bansa na nakikipag-aalyansa sa atin, tumutulong sa atin, gusto tayong tulungan, 'di ba? Nagkakaroon ng meeting sa pagitan ng bansa na 'yon at ng Pilipinas. Pero hindi nakikialam yung Amerika. So paano nasabi ng China na nakikialam yung Amerika diyan po sa issue sa West Philippine Sea?
So isang malinaw po mga kababayan na yan po mga binibitawan na yan ng China ay mga may mga propaganda lang po nila. No? Para maboost yung mga taong galit sa Amerika na nandito sa Pilipinas. Yun po yung kasi yung gusto nila, yung paghati-hatiin tayo. No? Pag-away-awayin tayo mismo. 'Di ba? Tayo mismo pag-away-awayin nila. Okay? Yun yung gusto ng China na mangyari. Para mawala yung suporta natin sa gobyerno, magkawatak-watak tayo. Yung po malinaw na propaganda ng China. Yan po mga binibitawan nilang statement na yan. Diba? Wala namang malinaw na basihan lahat ng sinasabi nila. Diba? Sinasabi nila tumutulong yung Amerika sa atin. Well, tumutulong sila in a way na nagkakaroon tayo ng mga exercises. Pero nakita nyo ba nagpatrolya sila dyan sa West Philippine Sea? Diba? Nakita nyo ba na sumama sila sa resupply? Diyan nila sabihin na nakikialam ang Amerika diyan po sa West Philippine Sea pag nakita nila na sumama yung Amerika sa mga resupply mission na walang pahintulot ng Pilipinas. Doon sila magreklamo. Kaya nila sinasabi yan kasi natatakot sila sa kayang gawin ng Amerika. Diba? Natatakot sila na harapin talaga yung Amerika. Kahit pa sabihin natin napakalakas ng puwersa nila na ipinapakita sa buong mundo. Yun lang naman po yun mga kababayan. Di ba? So ano palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.